Ang bilang ng iba, 8. Ang iba, 9. Kasi 24 eh. 24. Kailangan 16 ang kailangan para ma-convict. Pero sa tinitingnan ko, yung mga galaw nila dyan sa Senado, ang pwede lang talagang mag-convict dyan, batay sa kanilang paniniwala, pampolitika, ayan si Senador Bongo, Senador Bato, Senador Robin Padilla, si Senador Villar, at yung kanyang ina, si Senadora Villar. Yan lang ang nakikita ko dyan. Yung iba, malaking question mark. Kasi may mga history sila na baliktara, nagbumabaliktad. Kaya hindi mo masisyerto, hindi mo masisiguro. Tama po kayo, Attorney Panelo, sabi niya, tama. Alam nyo, yung aking pagsusuri, ang pag-analyze ko, hindi hula. Depende sa nakikita kong galaw at saka tinitingnan ko yung kasaysayan. Dahil marami talaga, maniwala kayo, marami ang nagbabalat kayo. Merong isa nga dyan, dati ring miyembro ng kabinete, nagpa-vlog pa yan, gawa-gawa pa yan ng mga press con para kay Presidente. Naku, napaka-isa pa yan. Tinanggal na nga yung bilang abogado, nasuspend din na kung ano-ano. Pareho din nung isa nagpa-file ng, Sus Mariosep, pa-file ng impeachment i-disbar daw, siya nga yung disbarred. Ayan yung mga tao yan. Huwag niyong paniniwalaan, huwag niyong bigyan ng kahit na katiting na pansin, kahit konting pagtingin. Ibigay niyo yan doon sa mga karapat-dapat. Kaya lang, ito ang problema actually. Alam niyo magiging problema talaga. Whether we like it or not, ang takbo ng politika dito sa atin, kung gusto mong manalo ng senador, and that is the reason, one of the reasons why, hindi na ako tumakbo. Kasi talagang kailangan mo, number 1, may pangalan ka. Name recall. Kailangan, yung ordinaryong masa, pag nabanggit ang pangalan mo, kilala ka kagad. Number 2, kailangan may face recall. Maliban pa doon sa pangalan mong kilala ka, mukha mo dapat kilala nila. Number 3, kailangan meron kayong pera. Kasi kung wala kayong pera, maniwala kayo. Naranasan ko na yan. Napunta natin ang halos napakaraming lugar. Napakainit ng pagtanggap. Naroon yung pangako, talagang mga masasabi mo pa nga fans mo puring katakot-takot ang tinatanggap mo. Pero pag hindi ka nag-iwan ng pera, ng ayuda sa alkalde, sa barangay kapitan, sa gobernador, wala. Ang tutulong lang sa'yo yung personal na kaibigan mo sa kanila. At personal na hanga sa'yo. Sila pa ang gagastos sa'yo. Hindi naman ulat. Ubod ng dami yan. Ilan ba yan? Daan libo yan. Isa pa, kailangan, maliban sa name recall, face recall, money. Kailangan, kasi pag alam nyo, sa pera, kailangan nyo ng mga billboards. Kailangan nyo ng mga streamer. Kailangan nyo ng mga nangangampanya doon sa mga lugar. Siyempre, papakainin nyo yan. Mabuting-mabuti kung style Duterte. Talagang naging folk hero siya. Mismong tao ang gumagastos. Hindi ba? Walang problema doon. Pero pag ordinary lang, hindi. Kailangan nyo yun. Name recall, face recall, money. Kailangan nyo ng biyahe, di ba? Kailangan nyo ng plano. Gagastos kayo. Yung pang-apat, kailangan may organisasyon kayo. Organization. Pag wala kayong organisasyon, mahirapan kayo.
Kaya, yung mga binanggit ko sa inyo, ang meron lang na pwede, yung dalawa dyan, meron ng name recall, may face recall na, at may organisasyon na. Yung dalawa dyan, dalawang senador, re-electionista. Yung isa naman, dati siyang gobernador, dati siyang mayor, dating vice mayor, dating presidente ng Mayor's League. Marami na siyang pinagdaanan. Meron pa siyang pinatumbang isang presidente. Iyon, malakas ang posibilidad na manalo yun. Kasi may pera. Kilala, may name recall na siya, may face recall na siya. At dahil sa pera niya, magkakaroon siya ng organisasyon. Sana makuha niya yung matitino, hindi ibubulsa yung kanyang budget. Ngayon pa lang, nakikita ko na, gumagastos siya. Dahil ako yung nagdadrive ngayon tsaka hindi ako nagdadrive, nakikita ko yung mga billboards. Aba, itong sinasabi ko sa inyo, ang lalaki ng mga billboards niya, dyan lang sa Marikina Paglabas ko sa, ubod ang laki ng kanyang mukha. Sa EDSA, ganun din. Punta ako sa Cavite, nagganon din. Ibig sabihin, okay itong maman to. May laban ito. Although tumakbo na ito noon, hindi naman yata masyadong seryoso. Kaya hindi gumastos. Ngayon, gumagastos na siya. At pati sa mga dyaryo, nababasa ko na, mayroong ganitong ginawa, mayroong ganitong ginawa. So, medyo okay yun. Yung isa naman, kahit siya nakakulong, may sariling grupo naman yan. May face recall, may name recall, may pera ang organisasyon na yan, at talagang gagalaw yan. So, meron ding probabilidad na manalo. Sino pa? Yun namang iba. Merong face recall, name recall. Kaya lang, yung isa sa kanila, parang naglaho na ang kasikatan niya. Kaya mukhang mahihirapan. Dapat, nung kasikatan niya ng mga panahon, siguro 30 years ago, so 20 to 30 years ago, kung tumakbo siya nun, dahil nga, pag ikaw ay kilalang-kilala ng masa, lalabas ka. Ganyan, di ba? Marami nakaupo dyan na ganyan. Baka mahirapan siya. Yung isa naman, may hindi siya masyadong kilala. Ayan ang problema nito. Kilala lang siya doon sa industriyang ginagalawan niya. He's known there in the industry, in the music industry, sa stage. Kilala siya doon. Pero hindi ganun kasimple Kailangan buong Pilipinas There are about 45 million voters. 50 million ang kukunin mo kaya medyo kahit bagong abogado lang yan, maganda sana dahil abogado, pero yun ang magiging problema niya. Yan ang mga sino pa bang nabanggit natin? Wala na yata, naisabi ko na kung sino. Ngayon, punta naman natin yung kabila. Yung kabila, talaga namang lahat nasa kanila, name recall, face recall, money. Money, kasi mga dating naging senador yung mga yan Talagang umawak ng mga pera yan. Talagang maraming mga pera yan. Maraming savings na yan. May mga organisasyon na rin yan. Ilang beses na rin na nahalala na senador. Kaya kahit na yung isa dyan ayaw na ayaw ko dahil nga siya ang nagpakulo na magtatayo ng isang Senate building ng Senado na umamot na sa 28 billion. Pero yung 28 billion para lang mag-opisina 24 senador. Di ba nakakahiya ko yun? Hanga pa naman ako sa kanya. Coronel pa lang yan Kaibigan ko na yan
Pero hindi ubra. But, ang reality is, dahil nga kilala na siya at nagkaroon siya ng magandang record, marami na rin siyang nabola, kaya ngayon na medyo masama ang ginagawa niya, baka makalimutan ng tao yun. Oh. Marami ho dyan, na kilalang-kilala, talagang malaki ang probabilidad na manalo, pero sa totoo lang, hindi na dapat maupo. Pero ang realidad is, kung sino meron binanggit kong 5 kalakaran, yun ang mananalo. Tanggapin man o hindi. Yan o ang katotohanan dyan. Ayaw ko rin dyan sa sinasabi yung sa palagay, ayaw ko rin sa kanya. Meron din akong alam sa kanya na ayaw ko na sabihin. Basta hindi ko siya gusto. Sabi mo nga sa inyo, maraming balat kayo pala. Ang tao sa mundo. Yan. Hanggang doon na lang. Hindi po pati proceedings mateterminate. Hindi mateterminate yan. Tatapusin nila yan. Di ba kapag na-void ang impeachment, di na pwedeng impeach si VP Sara ang end of time? Hindi. Yan nung pag-alimbawa na-impeach, na-convict, hindi na siya pa pwede tumakbo kahit kailanman. Pero pag na-dismiss, pwede pa siya tumakbo. Maliban na lang, kung bago dumating yung end of term niya ng 2028, sinampa na naman siya ng isang impeachment. Kasi 3 taon pa eh. So, every year, pwede kang mag-file ng impeachment. 1. Kaya, hindi pa matatapos. Kaya hindi sila titigil. They will not stop at it. They'll keep on trying. Kaya sabi nga ng kanta, let me try again. No, diba? They will keep on trying to physically remove her from their path or politically make her disappear. Hindi po ba? Kaya, gawin na lang natin. Tayo manalangin na sana tamaan ng kidlat, ng kaliwanagan ng lahat ng mga naririyan. Sa ngayon, nagsasabwata ng kaliwa, ang mga dilaw, ang mga kakaalyado ni BBM para ituloy yan. At alam din natin ang administrasyon meron ng mga inihandang kaso kriminal sa kanya. Ibig sabihin, talagang gusto nyo rin ipakulong yan. Yung lahat na yan. Kaya yung sinasabi ni Presidente Marcos Jr., dalawa ang interpretasyon. Maaaring sincero siya, natigilan nyo na yan, totoo naman ang sinasabi niya, na hindi makikinabang ang ordinaryong tao. Pero at the same time, pwede rin sabihin mo na kaya mo ginagawa yan para hindi ka mapagdunahan na ikaw ang utak dyan. Or, kaya mo sinasabi yan kasi nakita mo na delikado. Pag tinuloy na yan, baka pati ikaw damay, bagsak ka rin. Yan ang maaaring isipin ng tao. Kaya sa ngayon, yung mga nasa kaliwa, pinipilit nila. Ang problema ko lang dun sa impeachment na yun, yung kanilang main ground na confidential funds, ilang ulit na nating sinabi na hindi yun ground
Kasi ang pinaka-ground nila, naglustay ka ng pera. Irregular ang paglustay mo ng pera. At nakita raw yun sa congressional hearing. Ang problema nga ang naging batayan nila na irregular ay isang notice of disallowance ng COA na hindi naman pinal at katunayan meron nang bago. Ang bago sinasabing regular, walang irregularidad. Ang ginawang confidential fund sa opisina ng DepEd at sa opisina ng Vice President. O so paano ngayon? Di, sira na kagad kayo. Pag sinabi niyo naman, hindi, may grave threats, hindi naman totoo, kalokohan yung mga grave threats na yun. Iyon sinabi niya lang para paalam sa publiko na pag siya'y napatay dito, alam niyo na kung sinong mananagot. Sinasabihan lang tayo in advance. Yun lang po yun. Yung pangatlong impeachment, ewan ko kung itutuloy pa nila, kasi yung pangatlong impeachment, manggagaling yun sa alyado ng administrasyon. O biro nyo, 3. Kasi ang kalaban ng mga Duterte ngayon, 3 puwersa. Ang puwersa ng mga dilaw o pink, puwersa ng mga kaliwa o mga komunista, at yung puwersa ng administrasyon na ang nangunguna ron, sinasabi ng mga nasa sa loob din, hindi si BBM, kung hindi si pinsan. Yan ang problema niya. At yung 3 yan, kahit na hindi sila nag-uusap, dahil meron silang common na kalaban, common enemy, they will be following the beat of the same drums. Kasi nga, isa ang gusto nila tanggalin sa Panguluan. Sa parte ng dilaw o pink, dahil sila'y inidoro kung eleksyon, yung 8 diretsyo na sinasabi, di ba? Walang nanalo sa kanila kahit isa. 2 beses na. Isa lang ang nakalusot. Nakalusot lang yung babaeng senadora na bumibira ngayon kay Duterte. Dahil naging mabait ang Presidente Duterte. Kasi kung yun ay inupakan niya ng gusto, pareho ng ginawa niyang pag-upak kay Gordon, ay hindi lalabas yun. Pero naging gentleman siya. Hindi niya, pinabayaan niya lang. Kaya nanalo. Dahil ilang beses nang tumakbo yun. 2 beses, hindi naman nanalo. Yung pangatlo, tumahimik. Pero, ang mahalaga, yung dilaw, gusto nilang makabalik. At pag si Inday Sara ang presidente, hindi naman sila makakabalik. Ito naman mga kaliwa, talagang hirap na hirap din silang umakyat kasi na-diminish na yung kanilang lakas nawala na yung kanilang NPA forces, armed forces nila. Dahil nga nagkaroon ng NTF-ELCAC, yung mga liblib na lugar na hindi nararating ng tulong ng gobyerno ay dumating. Kaya okay na. Nawala na. Nag-aalisan. Kaya pilit nilang pumapasok dito. Maswerte lang sila dahil itong kalyado ng administrasyon, gusto maging presidente, gusto maging prime minister. Kaya, pinapasok sila. Pinapasok para hindi halata na kalaban siya ni Inday. Kasi dati sigunitim sila masyadong halata, bulgar masyado Kahit ngayon na sila na, ayaw niya pa ipakita. Pero ang katotohanan, lahat yan, hindi tatakbo nang wala siyang basbas. At sa punto naman ni BBM, ang realidad naman sa politika natin sa Pilipinas, hindi rin tatakbo kahit na walang basbas yung pinakaliderato ng Kamara. Pag ginusto ng presidente, yun ang masusunod. Yun naman ang kasaysayan natin.
nasira lang yan pag hindi makikialam ang presidente. Pero lahat ng presidente nung panahon, hanggang ngayon, nakialam. Maliban nga kay Tatay Digong, ni Presidente Duterte. Hindi talaga siya nakialam. Pinakiusapan siya na ayusin yung naglalaban noon niya, si Martin, si Alan, yung dalawang Alan, Velasco at Cayetano. So yan. Yan ang istorya niyan. Whew! Nagugutom na naman tayo. Kakakain lang natin ng fried chicken. Naku! Meron akong gustong banatan dito ngayon, pero pinapaliwanagan ako ng abogado nila. Hindi, ganito yan, ganyan. Saka na, kailangan muna itong may-ari nitong gusto nating punayin magbigay siya ng tamang paliwanag. Kung hindi, maniwala ka, puputaktihin ka. Demanda pa aabot sa'yo. Attorney Sal, kapag, hindi, nasagot ko na yan. What else? May impeach mo ba si... Depende ho yan. Yung may impeach, sigurado na may impeach. Kasi iba ho yung impeachment, iba yung trial. Yung impeachment, yung pagsasampa ng formal na demanda. At yun ang ginagawa nila ngayon. File. I-endorse sa Committee on Justice. Kung ayaw mo na padali sa Committee on Justice, kailangan may 1/3 kang boto dun sa 307 na membro ng Kamara. 360 votes. Pag nakapapirma mo lahat yun, pwede mo na idiretso sa plenary, Kongreso. At yung speaker, i-re-refer na agad sa Senado at bubuin na yung impeachment court. Kaya ang regla niya. Well, pag nagkaroon ng bista, ang mga boboto dyan, kung makukonvict o makakwit, ay mga senador. Nung panahon ni Corona, na wala namang kakaso-kaso, namatay na lang yung mama sa sama ng loob, kinonvict. At sa ngayon dun sa isang senador, binulgar niya na nabigyan sila ng pera. Kano bang nabigyan? 50 million ba sabi? Mga na-bribe sila. Hindi ko nga alam kung ano ba yung 50 million. Diretso sa bulsa nyo o yun 50 million para sa project, para sa inyong mga gustong tulungan. Ba't ganun pa man, nakakita ko natin na yung botohan, dahil nga political, hindi legal, kahit na sinasabi mong dapat ang ebidensya dyan, sundin natin, ang dinidikta ng rules on evidence, wala yan. Kahit na kitang-kita mong ebidensya na absuelto, pag lumakad na yung pera, money talks, maniwala ka. Tapos ng buto-buto. Yung dapat na maka-absuelto, mako-convict. At yung dapat na makonvict, absuelto. Ganyan o. Yan ang realidad. Wala Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo, kaya gusto ko revolutionary government Para isa na lang ang accountable. Pero accountable Kongreso ha, there are 307 of them. Kanina, galing ako dyan San Mateo. Isang SAS factory. Galit na galit yung may-ari. Sabi niya, attorney, nanonood ako ng nung panahon ni Marcos, sabi niya, 6 na senador lang noon ang may problema tayo. Ngayon, 24, 307 ang pinapakain natin, sinisweldohan natin. At tapos puro pa kawalang yan ang ginagawa nila. Nilalabag nila ang lapat. Talagang mabubwisit ka sa kanila.
Ano ordinaryong tao yan, ha? Kapampangan yan. Karamihan naman sa mga SAS factory galing sa Pampanga. Isa sa kanila, nakausap natin kanina. Pati na yung mga kasama niya doon. Pati yung mga, alam nyo, pag nasa Marikina ako, bisa naglalakad lang ako kalye. Pag may mga tricycle, driver, nakamotor, mga grab, humihinto. Una, nagpapakuha ng larawan. Pero meron silang binubulong. Talagang sila daw nabudol. Ayaw nila yung napapanood nila sa telebisyon. Kaya kayong mga kongresista, kung akala nyo natutuwa sa inyo ang ordinaryong tao, hindi. Ang natutuwa sa inyo yung mga kalaban. Ha? At hindi lang naman kukonti rin yun. Kasi tandaan nyo, nung tumakbo si Lenny, kung hindi tayo nagkakamali, naka 16 na milyong boto. Pero nyo, 16 ba? Hindi. 16 ay si Presidente Duterte. Si Lenny, mga ilang milyon din ang nakuha. So, marami din. Pero, ang ordinaryo tao talaga, sila kasi ang bumabalikat sa kabigatan ng buhay sa araw-araw. Kaya alam nila noong panahon ng Duterte, wala silang kaba sa dibdib nila pag sila'y lumalabas sa kalye. Kasi nung nakarang administrasyon bago Duterte, talaga naman ang patayan, ang kaliwat kanan, ang hold-upan, ang paggagahasa, ang robbery, lahat ng klase. Ang mga drugista, mga drug pusher, lahat yan. Nawala lahat yan. Kung hindi man nawala lahat, reduce to the minimum. Kung 100%, nawala doon mga 80 hanggang 90%. Pero ngayon, sabi nila, ayan na naman, bumalik na naman. Yan ang ordinaryong sinasabi ng mga tao. Kaya talagang gusto nila na magkaroon ng pagbabago. At binubulong talaga nila, pag nanawagan ng Presidente Duterte si Inday Sara na lumabas, lalabas kami. Kasama na yung mga ano dyan, yung mga pulis. Mga militar. Tahimik lang yan. Pero sa kaloob-looban ng mga yan, talagang ubod ng mga Duterte yan. Kasi naman nakita nila ang programa ng administrasyong Duterte. Yung build na lang. No, nakikita mo all over. Nako, construction dito, construction doon. Gawa ng daan dito, gawa ng eskwelahan dito, gawa ng skyway, gawa ng expressway, gawa ng bridge, gawa ng mga eskwelahan, gawin ng mga airports, lahat. Talagang may pandemonium na construction. Tapos, naroon din yung katakot-takot na pag-fire niya ng mga opisyalis, pati cabinet members niya. Sinisipa niya. Pag ikaw namantsa ng korupsyon, sipa ka. Yung mga opisyalis, yung mga direktor, yusek, lahat yan. Yung mga pulis, mga general, tinatanggal niya lahat yan. Tapos, inayudahan niya, tinulungan niya mga OFWs. Kaya mga OFWs, sabi niya nung panahon ni Presidente Duterte, ngayon yung aming mga boxes, balikbayan box, hindi namin makuha. 6 na buwan na, nandun pa. Hindi namin malaman. O baka ako nag-aantay ng lagay. Nung panahon ni Duterte, wala yan. Yung mga magsasaka, yung mga manggagawa, lahat yan Talagang tinulungan ng Presidente Duterte. Of course, sabi niya nga mismo, siya na mismo nagsabi, marami din akong hindi nagawa na pagkukulang. Of course, he's being humble. Pero hanggang dun lang ako. Pero yung hanggang dun lang, napakadami talagang ginawa niya. Katotohanan, kung kayo
mag-survey kung sino ang pinaka matinding presidente at maraming nagawa. Duterte lalabas. Kahit na yung buhay ng mga presidente pa ngayon, sasabihin niya, magaling talaga si Digong. Alam niyo ba kung bakit magaling? Kasi siya yung tipong walang agenda. Wala siyang pinotektuhan na pamilya, na grupo, na mga burgis, mayayaman. Wala. Wala siyang pakialam. Basta kung anong batas, yun ang ipapatupad ko. Patayin mo man ako hindi, ikulong mo man ako hindi. Ganon din siyang Inday Sara. O kaya, successful sila. Kaya love na love sila ng taong bayan. O, yan ang katotohanan dyan. Naku, sabi ko, hihinto ako ng alas 9 dahil manunod ako ng news 9:35 na pala. Iwan na, nawala na naman tayo. Anyway, so magpapahinga muna tayo. Maraming salamat sa inyo. Hanggang bukas na muli. Linggo nga pala bukas, ano? Marami pa tayong gagawin